Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Pasensya na ha, medyo busy kahapon kaya hindi tayo nakapag-live, no? Pero anyway, syempre ang pinaka-latest development, matapos natin sabihin na walang dahilan para masuspend o mapatalsik sa kamera si Kong Miao Miao, ay sinuspende. Except for 6 sa kanila, kasama na si Kong Miao Miao, dahil nga daw for unethical conduct. Pero alam nyo, himay-himayin po natin ha. Napaka sama po initong desisyon ng Kamara de Representante. Pagamat kinikilala natin na ang Korte Suprema ay maraming beses na sinabi na talagang merong kapangyarihan ng Kongreso na disiplinahin ang kanyang mga miyembro. Pero sa akin lang, ano ba talaga ang dapat na ma-classify as unethical conduct? Kasi ang sinasabi nila, yung pupula ni Kong Miao Miao kay Marcos Jr. na sinabi ng kanyang kapatid na bangag ay unethical conduct. Sa akin po, una-una, labag po talaga yan sa saligang batas. Malayang pananalita, malayang pag-iisip. Bakit importante malayang pananalita? Kasi sa demokrasya, lahat tayo may boses. Sa demokrasya, lahat tayo naghahanap ng solusyon sa ating mga problema bilang isang bansa. At sa pamamagitan lamang ng malayang pananalita sa mga matitinding debate na malalaman natin kung anong solusyon sa ating mga problema. So sa akin, labag na labag yan sa kalayaan ng malayang pananalita and therefore unconstitutional. Pero bukod pa dyan, para bagang gumawa ng bagong batas ang ating Kongreso, no? Kasi alam mo, may mga ibang bansa gaya ng Thailand, at ako naman po ay nakapunta na sa UN Committee on Human Rights, na nagsasabi na itong Les Majest Law ng Thailand ay labag sa kalayaan ng malayang pananalita at nagkaroon na ng desisyon ng UN Human Rights Committee na ganyan nga po, na yan talaga ay labag sa kalayaan ng malayang pananalita. Ano ba yung Les Majest sa Thailand? Ang Les Majest, pag pinulaan niyo po ang hari, pwede na kayong ikulong. So parang ang nangyari po dyan sa Kongreso, pag pinulaan mo ang presidente, pwede ka na magkaroon ng unethical conduct. Yan po ang ibig sabihin niya, no? Yan po talaga ay malinaw na subsequent punishment kapag isang tao ay malayang nanalita. So sa akin po, dangerous president po yan. At dahil sila ay Kongreso, para bagang sila'y bumuuna naman ng batas na meron ng Les Majest sa Pilipinas, na kahit sinong kongresista na pupula ngayon sa presidente, pwedeng mapasipa, pwedeng matanggal sa pwesto, pwedeng masuspinde, gaya ng kay Kong Miao Miao. Pero sa akin, sa tingin ko naman, talaga naman pong anyo na ng Marcos administration na supilin talaga ang malayang pananalita dahil alam nila na kapag ikaw ay pumupula, ikaw ay hindi Marcos forever, ikaw ay banta sa kanilang pananatili sa kapangyarihan at ikaw ay patatahimikin. Wala pong pagkakaiba ang ginawa ng Kamara doon sa ginawa ng Huwad Committee na ako, yung mga vloggers, lahat po yan ay pinakulong, tinakot, pinahiya. Pero siyempre, gawin na nila ang lahat na kaya nila. Tingin ko ang sambayanan po ngayon, hindi na po magpapatinag dahil talagang sobra-sobra na po talaga ang paghihirap ng taong bayan. Sobra na po ang pagkagutom, sobra na po ang kanilang pagdurusa pagdating na ng panahon ng baha. Ngayong alam naman po nila na 1 trilyones sa nakalipas na 3 taon lamang ang nalustay na ng mga taong gobyerno sa kanilang pangungurakot. No? So imbis na napupunta sa mga proyekto para maibsan nga ang epekto ng mga flood control, alam nila na linalamon ng mga buwaya yung pondong yan. Dahilan kung bakit sila literally namamatay at naghihirap sa tuwing panahon ng tag-ulan. Pero bukod pa po kay Miao Miao, meron po akong nakausap. Malapit na malapit kay Presidente, malapit na malapit kay House Speaker Martin Romualdez. At ito po ang kauna-unang pagkakataon na naging malinaw sa akin kung ano talaga ang plano ng Marcos Bangag. Alam nyo mo, yung plano naman niya parang alam na natin. Pero ngayon talaga dahil super lapit siya at kaya naman siya nagsalita sa akin dahil hindi na niya maatim, no? At talagang nagnanais na siya na malaman ng taong bayan kung anong plano para ang taong bayan na magsisanti dito sa presidenteng ito, minabuti niya sa akin na talagang sabihin kung ano ang mga plano ng mga bangag. Unang-una, hindi lang po siya mag-i-stay hanggang 2028.
Plano po talaga ni Marcos Bangag manatili sa pwesto beyond 2028. Paano nila gagawin yan? Sa pamamagitan pa rin po ng charter change. Totoo po yan. Buhay pa rin ang charter change. Ang gagawin po nila, tatanggalin nila ang term limits at dahil hawak nila ang makina na nagbibilang ng boto, hawak nila ang COMELEC, magkakaroon po talaga yan ng Marcos forever. Hindi po nila planong bumaba sa 2028. Malinaw po yan. So sa mga dilawan, sa mga pulahan na nagsasabi na mas mabuti pang mag-antay ng 2028 kesa tanggalin si Marcos at paupuin si Inday Sara Duterte, I have news for you. Wala po silang planong bumaba sa pwesto. They will stay beyond 2028. Yan pong unang-una. Pangalawa, talaga pong may banta sa buhay ni Inday Sara Duterte. Alam nyo, nagsimula yan, nagsabi daw itong si Marcos Bangag na kapag may nangyari sa kanya, may pinag-utusan na siya. Huwag mong papayagang umupo si Inday Sara Duterte. Ito daw po ay nangyari bago pa magsalita si Inday Sara Duterte nung panahon na nais na dalhin sa Kongreso si Attorney Laika Lopez, no? Na sinabi rin niya na kapag may nangyari kay Inday Sara Duterte, may kinausap na siya na yariin din ang Marcos Jr. Apparently, bago pa yung insidente na yan, alam na nagbili na ang Marcos Jr. Ang sabi niya, kapag may mangyari sa akin, yariin nyo yan dahil hindi yan po pwedeng sumunod sa akin. So talagang BP Sara, mag-ingat ka po, no? Dahil sa tingin ko, ang sabi nila ngayon, bago ng usapan. Maski walang mangyari sa kanya, yayariin at yayariin, papatayin si BP Sara. Yan na po ngayon talaga ang plano. Unang plano, hindi bababa sa 2028. Pangalawa, to get rid, literally, to get rid of Inday Sara Duterte. Kumpirmado po yan. Yan na talaga ang plano nila. At pangatlo, talagang gurgurin ang oposisyon. So, nakikita nyo naman po ang ginawa nila kay Senator Bato. Hindi lang po si Senator Bato talaga ang padadala nila sa dahig. Pati po si Bongo. So, dalawa na yung nawala. So, bukod pa po dyan, nakita nyo naman ang ginagawa nila kay Chis Escudero, kay Joel Villanueva, no? At yung iba pang mga senador na dinadawit ngayon dito sa flood control scam, no? So, ang nakakalungkot nga po, gaya ng sinabi po noong whistleblower na si Zaldico, 54 billion na ang nalamo ng presidente pagdating sa mga kinukurako na infrastructure projects. Bukod pa yan doon sa 100 billion na insertion na hiningi niya. At syempre, bukod pa yan doon sa 5 billion na confidential fund na sang-ayon dito sa nakausap ko, pinepera talaga ng Marcos Jr. Totoo po yan. Yung 100-something million, 125 million na confidential fund ni Inday Sara Duterte, wala silang tigil na nagsasabi kinurakot ni Inday Sara Duterte. Pero yung taon-taon po na minimum 5 billion at ngayon, aabot po sa 12 billion ang hinihingi niyang confidential fund. Pinepera po yan. Hindi po yan ginagamit pambili ng impormasyon. Yan po ay pinepera. Hindi pa sapat yung 54 billion at 100 billion na kinukurakot nila sa infra, pati po yung kanilang 5 billion at ngayon 12 billion na confidential fund ay pinepera nila. Binubulsa lang po at wala na po yan. Ang problema po sa confidential fund, wala nga po liquidation. Kaya mga kaibigan, hawak kayo magpapalin lang. Yung 125 million, galing din po yan dyan sa presidente nating Bangag. And yet, never nilang tinatantanan si Inday Sara Duterte. No? Pero ngayon po, talagang lumalabas po talaga taon-taon. Yung confidential fund po ni Bangag Jr., wala po yung pinagpupuntahan po hindi sa kanyang bulsa. At least sa panahon ni Tatay Digong, I can assure you, yung confidential fund, lahat ng namamatay na pulis, lahat ng namamatay na sundalo, yan po ang pinagkukuhanan ni Tatay Digong para sa PGH. Yan din po ang binigay ni Tatay Digong na 100 million a month. No? Galing po talaga sa kanyang confidential fund. Dahil nga po, pag confidential fund, madali ma-release. No? So talaga pong nakikita natin ang pagkakaiba ng dalawa. O ito pang isa. Nagkaroon kasi ako ng broadcast dati na sinasabi ko na itong si Boying Remulla, nung siya ay nagnanais maging ombudsman, pag siya naging ombudsman, po pwedeng maging independyente. Kasi siya talaga ay isang politiko, alam niya ang pulso ng bayan. Pero
sabi ng aking impormante, huwag ka nang umasa. Kasi ang sabi ng impormante ko, itong si Boying Remulla pa ang siyang nangako kay Marcos Jr. na kung siya ay maging ombudsman, ipakukulong talaga niya si Sara Duterte. So nagkamali po ako. Ang sabi ko kasi, baka naman magaling ang pulso niya bilang isang matagal ng politiko at alam niya na kapag binira niya ang Duterte ngayon, lalo siyang mapapabilis ang proseso na matanggal ang Marcos Jr. at pag nangyari yan, tanggal siya, sibak din siya, impeach din siya as ombudsman. I take it back. Ang sabi ng informante, talagang binigay kay Boying Remulla ang ombudsman dahil sa pangako na ipakukulong niya si Inday Sara Duterte. Ang sabi ko nga, imposible ata yan kasi meron naman tayong saligang batas na nagsasabi na talagang yung mga impeachable officers gaya ng Vice President, gaya rin ng Presidente, yung mga Supreme Court Justices, mga chairman at saka mga miyembro ng Constitutional Committee, hindi sila po pwedeng makasuhan dahil ang tanging pamamaraan na sila ay matanggal sa pwesto ay sa pamamagitan ng impeachment. At kapag sila ay nakasuhan ng kasong kriminal na mayroong parusa na pagkakatanggal sa pwesto, yan ang dahilan kaya hindi sila po pwedeng makasuhan. Pero ang sabi nitong informante ko, positibo ibinigay ang ombudsman dahil ipakukulong si Inday Sara Duterte. At ngayon naman po, narinig ninyo na yung mga komunista dyan, no, yung mga terorista dyan, naghahanda na raw ng panibagong impeachment complaint dahil ngayon ay Disyembre na at ang Pebrero ay pwede na sila maghain muli ng impeachment complaint. Pero ang aking tingin po ay talagang nagkausap-usap na yan habang hawak pa nila ang budget sa first quarter ng taon ito, talagang pipilitin na naman nila na kunin ang mga pirma ng mga congressman nang sa ganun, ma-impeach na talaga once and for all itong si Inday Sara Duterte at malitis sa Senado. At kung titingnan nyo naman ngayon sa Senado, siyempre, takot na takot ang mga senador ngayon. Dahil sila ang pinapanakip butas dito sa mga ninanakaw na flood control funds at iba pang mga pondo ng DPWH. In fact, yan nga po ang script talaga. Ang script, iba to ang sisi sa mga senador, lalong-lalo na kay Chis Escudero. Sino ba naman maniniwala niya, no? Pero ganyan po talaga ang script nila, na si Chis Escudero raw talaga ang nasa likod ng lahat ng kababalaghan na nakita natin sa ating pangtao ng budget. Gayong alam natin na lahat pala ito ay utos talaga ni Marcos Jr. Isa pa nga pala po kinumpirma ng aking source na talaga namang pong Marcos mismo ang nasa likod ng pangingidnap kay Tatay Digong. In fact, ang sabi sa akin is habang nangyayari yung ganapan sa Villamor nung araw na kinidnap si Tatay Digong, ang talagang nagsusupervise walang iba kung hindi si Bangag. Ako'y nagulat kasi akala ko hay-hay na lang siya, wala na siya ibang magawa at lahat ay inuutos na lang niya kay Lisa. Pero ang katunayan po pala, hands-on talaga si Marcos Jr. pagdating sa pangungurakot sa pondo ng DPWH at yung paggasta ng kanyang confidential fund. At ito po ay sinabi ng isang malapit na tao sa kanya. At pangalawa, pati doon sa pangingit na kay Tatay Digong, bagamat talaga alam natin na sinungaling siya, nagsasabing hindi siya makipagtulungan, pati pala yung detalye ng pagkidnap, pagsakay kay Tatay Digong sa eroplanong yan, ay si Marcos Jr. ang talagang nag-supervise ng full implementation. Dati kasi akala ko ang utak si Liza Araneta at tinatalaga lang yung mga tao nila, gaya nila John Vic, etc. etc. Hindi po. Yung command center, habang nangyayari yung Villamor, si Marcos mismo ang nagsasabi kung ano ang gagawin. Kumpirmado po yan. So mga kaibigan, ang malungkot na balita, doon sa mga nagnanais na ang pagpapalit ng presidente sa 2028, wala pong 2028. Mananatili po sa pwesto ang Marcos Jr. hanggang beyond 2028 sa pamamagitan ng charter change. Doon sa mga naniniwala na si Marcos Jr. ay palagi lang bangag at ang naggagawa ng mga bagay-bagay para manatili sa pwesto, para siraan ng mga Duterte, hindi po totoo pala yan. Si Marcos Jr., kapag hindi siya high, siya mismo ang gumagalaw para nga po manatili sa pwesto at sirain ang mga Duterte.
At pangatlo nga pala, hindi ko nasabi, yung pagpapako sa akin sa cruise ng WAD Committee, akala ko si Lisa rin po yan. Hindi. Si Marcos Jr. din daw po ang nag-utos niyan. Hindi ko alam kung bakit. Kasi alam niyo, nung eleksyon naman, ginawa kong lahat para makuhang loob ni Marcos Jr. Ako po'y nabigo. Ang tingin ko po, kasi hindi nga ako nagwawangag-wangag, kaya wala kaming common ground at wala kaming dahilan para magkaroon ng mga light moments together. No? Pero yun din po ang aking nalaman, talagang si Marcos Jr. ang talagang nagipit sa akin, utos sa mga miyembro ng WAD Committee. At actually, baka bukas ikukwento ko kung bakit yung nangyari sa akin sa airport ay posibleng nagresulta sa aking pagpapadala sa Pilipinas. Pero bukas na po natin pag-usapan yan. Okay? So, ang mensahe, Pilipinas, kinakailangan gumalaw na po tayo. Gawin na po natin ang lahat na po pwedeng gawin para maparesign itong mga Marcos Jr. Hindi po yung kasalanan, hindi po yung incitement to sedition, dahil ang resignation ay voluntaryong desisyon na gagawin ng isang presidente. At kung iyan ay talaga magpipilit na hindi siya magre-resign, kinakailangan gamitin na naman natin ang ating kapangyarihan bilang soberenyang mamamayan para patalsikin na po siya sa pwesto. Hindi po yung krimen. Ang sinasabi ko, dapat mag-people power tayo. Mapayapa, sama-samang pagtitipon, para po mapatanggal na sa pwesto si Marcos Jr. dahil talaga pong siya mismo ang nasa likod ng nakawan sa ating bayan. Siya mismo ang nasa likod ng kawalan ng programa sa ating bayan. Siya mismo ang nasa likod ng kapalpakan ng gobyerno pagdating ng mga sunod-sunod na delubyo sa ating mga mamamayan. At siya po mismo talaga ang lumalabag sa karapatan ng ating mga kababayan, kasama na po sa karapatan ni Tatay Digong, dahil ang kidnapping talaga ni Tatay Digong, siya po talaga ang nagpatupad. Well, masamang balita po yan, pero mas mabuting alam na natin. Kalat niyo po sa lahat ng inyong mga kaibigan itong mga katunayan nito. Ito naman po yung mga bagay-bagay na sinabi na sa atin ni Maharlika, pero ngayon po ay nagkaroon lang ng kumpirmasyon dahil napakapit po talaga ng napis ako. Di po magandang balita, pero at least pag alam na natin ang plano ng kalaban, alam na rin natin ang ating dapat gawin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? At galing po sa Europa, ito po ang inyong spokesman nagsasabing, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.